Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message! Praise the Lord. Batiin nyo naman po yung katabi nyo ng magandang hapon. Ayan, with a smile. Praise the Lord. Ayan, alam nyo po, napakabait ho ng Diyos at napakabuti ho talaga niya sa atin when we had our 1 week of prayer and fasting. The Lord has really showed us talagang yung kanyang strength. Amen po. Sino sa inyo mga nag-fast this week? Praise God. Kahit yung iba, huwag ko kayong mag-alala. Kung nahiya kayo, one meal lang or maybe to some of you, you fasted sa Facebook, o di ba? Iba ho, talagang hindi nagfe-Facebook para talagang mag-concentrate kay Lord. Kasi po, yung iba naman, sobra naman kaka-Facebook talaga eh. Dahil one whole day nagfe-Facebook. Wala na nga hong face. Diba? Kaya ho talagang bawat gawin, upload ka agad ng picture, kaawat naman, post ka agad, kakain na lang, mag-post pa, di ba? But they fasted for it para lang ho makausap ang Diyos ng mabuti, and praise God. At sinustain niya tayong lahat. Honestly, ako po, noong pong last Sunday, I wasn't telling you, I was so afraid to fast nung week na yon. Kasi talagang sobrang dami kong nakain during Christmas. And sabi ko, Lord, natatakot ako dahil baka manghina ako, tas ang dami kong schedules na hindi ko makancel dahil nga ho, meron po ako mga pagtuturuang nakumit ko na. And I praise the Lord, you know what, during that week, nakita ko how He sustained me. Nagda-drive ako, pupunta ng Batangas, but the Lord was there. Minsan nga, hindi pa ako nakakatulog, copy-pray lang. Kahit naaalala ko yung mga natutulog dito, pinag-pray ko sila. Kaya hindi ako makatulog. Nagbibiro lang ako, pero totoo yun. Tapos, pray ako ng pray. Tapos alam niyo, ang bait ho ng Diyos, He sustained me as kahapon nga po when I preached sa Rizal, Laguna. Talagang kitang-kita ko how He strengthened me. And praise God po. Kaya I know that most of you, you have your own stories to tell. Amen? Kaya if I were you, if you have answered prayers, lagay niyo po sa hashtag natin, hashtag CCF Answered Prayers. Ilagay kasi it's the story of Jesus to all His people. Yan, kaya nga ho yung time na yon, honestly sabi ko sa Diyos, Lord, takot po ako, tulungan niyo po ako, gusto ko po talaga kayo maka-fellowship, di ba? Pag nagugutom ako at nanghihina, Lord, naalala ko, kayo lang pong lakas ko, and talaga sinusustain ako ng Diyos, nagda-drive akong ganyan. Tapos manghihina ako, parang nagdidilim pa yung maningin ko. Sabi ko, Lord, kayo nga aking liwanag, talagang biglang magliliwanag naman. Ang takot ko nung biglang nagliwanag, baka ako nasa langit na ako. Pero praise the Lord. Now, kung kayo po dito ay first time niyo po sa CCF, we encourage you to visit our welcome center after the service. Alam niyo, marami kayo mamimit na tao doon. Ako personally pupunta ako doon para makilala ko rin kayo. Kaya kung first time niyo po, if you have brought your friends or relatives to come here, may you also bring them there sa welcome center. Kasi po, doon meron po kayo makakausap, kung may mga tanong kayo, at wag po kayo mag-alala kung nagugutom kayo, meron din hong pagkain doon at libre. Diba? Paglabas nyo na lang kayo magbabayad. Hindi, biro lang, baka magtampo. Pero talagang you are so very much welcome. At ayun po, kaya ini-encourage ko po kayo na punta ho kayo doon. Okay po? Mamaya rin po, if you have some prayer request, if you want somebody else to pray along with you, just come forward here. Meron po tayong mga prayer leaders to pray with you. Okay? Now, paalala na lang po, just in case, alam niyo po, dahil hangad natin na lagi po tayong umasa sa Diyos. Our prayer, yung pong time of prayer and fasting is our expression of our dependence on God. Kaya alam niyo po, we encourage you to also pray along with the other with your small groups. Kasi napansin ko, marami ho sa atin, maraming problema. Hindi naman ho natin maitatanggi, lahat tayo may problema eh. Kaya ho, we need people to pray with us. Kasi ang hirap mag-pray pag marami ka ng problema. But if you have a small group, as a family, kasi yung ganito kalaki, ang hirap po kasi laki natin, di ba? Hindi nyo sila makikilala lahat. But we have small groups where you can learn or know other Christians. And they will support you in prayer. At pag may prayer request kayo, iti-text nyo lang, 12 lang. Kaysa i-text nyo 10,000 o 30,000, ubos ang load ninyo. But if you text, for example, 12
tao lang. Then they will pray with you. And sila na magpapasa sa mga kaibigan nila para magpe-pray kasama ninyo. So we encourage you to be part of a small group. Hindi yan program lamang for the sake of having a program, of having D groups. Yan po ay para sa atin to equip us, to help us grow together in our relationship with Jesus. Kaya we encourage you to go to our D group, meron po tayong booth dyan sa labas. Okay po? Ngayon, kung wala pa kayong D group, kahit yung katabi nyo, tanong nyo, may D group ka na ba? Kung meron ka ng D group, sama mo naman ako. Di ba? Magkatabi naman tayo, hindi naman aksidente yan, di ba? Okay ba yan? Para pag inaantok ka, pag service, yung ka-D group mo, katabi mo, gigisingin ka nila, hindi sila mahihiya. Pero kung di mo ka-D group, mahihiya ka pa di ba? Hindi mo magising-gising kasi isip mo, baka magalit. Pagka D group mo, hindi magagalit yan. At kung magalit yan, matindi. Diba? Pero ang sarap po ng may ka-D group. Ang sarap po ng meron tayong napapagpasahan ng ating mga prayer request. Naalala ko lang during the prayer and fasting, meron po kaming kasama, talaga siya, emergency yung anak niya. After praying dito, pinuntahan po namin, pinag-pray namin, nakakatakot. Pag nakita niyo yung CCTV, paano bumagsak yung bata, mga 2.5 years old lang, bagsak na ganyan, no? Siyempre, magwo-worry ka kung ano nangyayari. Ang mga sinasabi, baka may tumor, kasi seizure baka may tumor, merong tawag dyan, merong meningitis, kung ano-ano. Naku, alam niyo po, pray ako. Parang sinasabi sa akin ng Diyos, huwag kang mag-alala, walang ganun. Kasi sabi ko sa magulang, pray lang tayo. Pero sinasabi ko rin sa kanya, huwag kang mag-alala, alam ni God, walang ganun. Kunwari lang. Pero kinakabahan din ako, baka malidinig ko sa Diyos, di ba? Pero sinasabi ko pa rin, wag, text siya, sabi ng doktor, baka daw merong pong epilepsy. Naku, hindi, huwag kang maniwala sa doktor. Kay Lord lang tayo maniwala. Di ba? Kasi wala pa namang result. Pero kung may result na, siyempre maniniwala din ako sa doktor, di ba? Kaya lang, magpe-pray na ulit ng iba ulit, di ba? Pero sabi niya, mga 2 to 3 years, medication, 1 to 2 years medication. Pero pag text niya ulit, praise God, everything is okay. Walang epilepsy, walang meningitis, praise the Lord, di ba? Kaya, ka-D group ko yun Di ba? Ka-D group ko yun. So, iba rin. Meron pa nga ako ka-D group. Hindi ko ka-D group, kaibigan ko pala. Kasama namin sa D group dati. Kaya lang, siya, ibang schedule niya na. Pero, yun din. Siyempre, ang hirap din ng pakiramdam. Nabulag isang mata. Alam niyo, dala-dala ko yun. Iningi ko pa sa Diyos, Lord, tulungan mo naman ako na maramdaman ko yung nararamdaman niya. Kasi minsan pa nagpe-pray tayo, hindi natin nararamdaman yung nararamdaman ng pinagpe-pray. Tama ba? Kaya tuloy, okay na yan. Basta may faith ka lang. Ganun di ba? Sabi ko, Lord, tulungan niyo maramdaman. Bigla ba naman wala akong nakita? Sabi ko, Lord, sa kanya isang mata lang, ba't ito dalawa? Pero, ang hirap pala noon. Iyak ako ng iyak. Pero natuwa naman ako kasi sabi nga nung kaibigan ko, sabi niya, alam mo ako, feel ko, mahal na mahal ako ni Jesus. Di ba? Ang sarap ng ganung pakiramdam. Amen po? Kahit na may pinagdadaanan ka, na-encourage ka kasi merong nagpe-pray kasama mo. Amen? Okay, praise the Lord. So tayo na po'y magpatuloy sa ating pag-uusap ngayon. I know that most of you enjoyed your fasting time. And to those who have not fasted, those who have not really prayed, huwag kayo mag-guilty na, hindi namin nagawa, nakakahiya. Huwag kayo mag-guilty, huwag kayo mahiya sa katabi ninyo, kay Lord. And ang ganda kay Lord, very forgiving siya. And He's still waiting for you. Kasi itong prayer and fasting is not only during our time of, 7-day prayer and fasting. Di po. Let's do this as our practice. Remember, it's part of our discipline. Naalala niyo, pinag-uusapan natin. Sabi, we need to pursue intimacy with God and let us discipline ourselves. Kaya importante yan, it's a discipline. Kaya pag may problema tayo, anong ginagawa natin? Katulad ng pinag-aralan natin last week, pray and fast. Let that be our discipline. Kasi pag may problema tayo, anong ginagawa natin? Bigla lang, ang daming problema. Nagiging hysterical tayo. Parang, patay na, ang daming problema. Ganyan. Sabi ng Diyos, ano ka ba? Bakit ka ba nagsiging hysterical? Wala ka bang Diyos? Meron pa nga isang babae, nagalit. Kasi yung parang nagsiselo siya sa asawa niya. Nagsiselo siya. Naglasing. Tas, kung ano ginagawa. Alam niyo, hindi kita pwedeng husgahan, pero takbo ka kay God. Yun ang practicein mo, na pag may problema ka, sumigaw na gano'n, Lord! Ganon. Wag yung, ganon, wag ganon. Pag may problema,
Lord, automatic kagad, pray ka kagad. Pag may problema, yung nasasabi sa Tagalog, huwag mong dibdibin. Di ba, may problema, dinidibdib natin. Ito, nihatake kayo sa puso. Tuhurin ninyo. Di ba? Problema mo, asawa mo, tuhurin mo. Hindi, prayer, pray. Di ba? Tuhurin mo, huwag mong awayin. Huwag mo, kasi wala namang mapapala sa away. Pero yung panalangin, pag didisiplina mo yung sarili mo sa panalangin, at yun ang tugon mo, panatag pa loob mo. Sabi mo, Lord, yung asawa ko, di ko alam ang ginagawa niya, kung siya po ay nandadaya, salamat, alam ninyo. Di ba? Sa halip na ikaw pa, kahit tulungan mong mahalin ko siya sa kabila ng kanya mga pinaggagawa. Oh, magugulat ka, parang mababagabag yun, hindi niya maintindihan ang ginagawa niya. Ngayon, kung hindi pa rin siya mababagabag, huwag ka mag-alala, maimpyerno naman yun eh. Oh, takot ka pa, o di ayaw mo rin. Di ba, ayaw mo rin. So, pag-pray mo na lang na maligtas. Okay po? So, yan po ang ating dapat gawin. So, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mag-pray. Pag-pray din natin itong bansang ito. Kailangan ho ng bansang ito ang ating panalangin. Okay po? Maraming salamat po sa inyo, aming Panginoon Diyos. Salamat, aming Ama, for how you have sustained us, O God, during our Lord, congregational prayer and fasting. Thank you, Jesus, for such privilege. Lord, we truly enjoyed our time with you, Lord God. Nakita namin, Lord, how you have sustained us. Kasi nakita namin how important to you for us to, Lord, to stay and to be in your presence. Salamat aming Panginoon sapagkat napakabuti niyo sa amin. Kaya hinihingi ko po aming Ama na patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo kaming encourage. Marami po kaming iba't ibang taong nakakatagpo, nakakasalimuha, na minsan nagde-drain sila ng aming mga energy. But thank you, Father God, that we can run to you, we can pray to you, we can trust you, and you strengthen us, and you listen to us. Thank you, Jesus. Kaya Panginoon, hinihingi rin po namin na tunay nang tulungan niyo po ang iglesyang ito, that we may always prioritize you, that we will always pursue intimacy with you. For we know, Lord God, that the future of this land does not depend, O God, on the next leader, but it depends on you, on your people, O God. So strengthen your people, make your people spiritually healthy, Lord Jesus, being the salt and light of this Lord, in this country, Lord, I pray that we will be effective, O God, effective lights, directing people, Father God, to the right path. At gayon din, Panginoon, maalat kaming enough, Father God, para mapigilan yung pagbulok ng bansang ito. Panginoon, alam din naman po ninyo na malapit na po yung eleksyon sa bayan namin. At alam din ninyo yung agam-agam sa aming puso, yung mga pag-aalala na hindi namin alam kung sinong susunod. Pero salamat, lagi yung pinapaalala, Panginoon, that if your people will truly humble themselves and turn from their wicked ways and pray, Lord, you will heal our land. You will listen to our prayers. Thank you, God, for such promise. At yun po ang aming pong assurance, aming Ama, na tunay, Panginoon, ng bansang ito ay hawak ninyo. Kaya maging sa nalalabing panahon ng Pangulo naming aming Ama si Noynoy, salamat, Panginoon, sa Kanya. Habang, Panginoon, nangmumuno pa rin po siya, hiningi po namin, patuloy niyo pa rin siyang bigyan ng talino, bigyan mo pa rin siya ng inspirasyon on what to do, Father God, with the remaining time of His leadership, O Lord. Hiningi ko, Panginoon, lalo pa siyang maging effective, aming Ama. At salamat din, Panginoon, maging sa mga iba pang mga leaders at mga kanyang mga gabinete. I pray, Lord, that they will prepare, Father God, to leave a legacy for this country. At hiningi po namin na hindi lang isecure ang alam mga sarili, Panginoon Diyos. Panginoon, yung po mga ihahalal po, yung mga patatakbo po, yung mga hindi karapat-dapat, ilantad yun na po sa liwanag ng sa gayon. Panginoon Diyos, hindi na po sila magtagumpay. Panginoon, I know that nothing is impossible with you, O God. Salamat, Panginoon, na bagamat, Panginoon, wala kami masyadong mapili, aming Ama, salamat na meron na kayong napili. At kami po'y nagsusumamo sa inyo. Piliin niyo po yung mamumuno sa amin dahil mahal niyo kami. Umaasa kami sa iyong pag-ibig, O Diyos. At salamat po na alam namin hindi mabibigo ang sino mang nagtitiwala sa inyo. Panginoon, hiningi na rin po namin ang bawat sa amin ngayon. Tulungan niyo kami, may kanya-kanya kaming problema, pero salamat na mapagkakatiwalaan namin kayo dahil kayo ang tatay namin. Samahan niyo kami sa aming pag-aaral nang sa gayon marinig ka namin. At hindi lang po dahil kung sino yung nagsasalita, kundi kayo ang mangusap sa aming mga puso. Maging malaya po ang banal mong Spiritong gawin ang kalooban ninyo. At hiningi po namin na wala pong maghahadlang, maging ang iyong lingkod na magsasalita sa iyong nais to pa rin.
Dalangin namin maging ang mga equipments, hindi po maging sagabal. Ang lahat po, Panginoon, ay dapat maluwalhati kayo. Salamat po. Kaya sa iyo po namin binibigay lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Amen, amen at amen. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Okay, alam po ninyo, kapag tayo po ay may problema, meron ako ituturo sa inyo para wag nyo nang kalimutan. Call a friend. Okay? Just call a friend. Sinong friend mo? Yan ang tanong. Kasi baka naman yung tatawagan mo, hindi rin makakatulong sa iyo. Kaya ito pong importante. Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral sa California Medical Institution, sabing ganoon, yun daw pong walang kaibigan. Yung po daw pong wala po talaga mapagsasabihan ng kanyang mga pasanin sa puso. Ang dali daw hong mamatay. Hindi lang ho madaling mamatay, madali pa ho masiraan ng bait. Hindi lang ho madali ang masiraan ng bait, lagi daw po siyang stress at lagi daw hong mabigat ang kanyang kalalagayan. Kaya alam niyo po bang pinagpala tayo because God Himself made it a point for all of us to have friends. Hindi yung friends lamang na dito sa lupa. Hindi yung friends na talagang who is able to do everything that we need. Kasi tingnan niyo po, isipin niyo kung kaibigan niyo po si Presidente Obama ng Amerika. Isipin niyo lang, hindi niyo magiging problema ang visa papuntang Amerika. Kasi siya naman yung Pangulo Tama po ba? Ngayon, isipin niyo kung si Presidente Noynoy ang inyong kaibigan. Hindi mo masyadong problema yung mga gustong mangikil sa inyo dahil siya na yung tatakbuhan ninyo Tama? Tama po? O isipin niyo. Ngayon, tanong ko sa inyo, lahat ba ng tao pwede niyo maging kaibigan? Hindi. May mga tao na sobrang tayog na hindi mo silang pwedeng gawing kaibigan. Maliban na lang sila mismo mag-alok sa iyo na gusto kitang maging kaibigan. Tama po ba? Hindi ka pwedeng magdeder. Sabi mo, ay, Presidente Noynoy, gusto kitang maging kaibigan. Okay ba sa iyo? Hindi. Baka hindi ka makalapit dahil may mga presidential guards yun. Tama? Kaya, itong bait ng Diyos na pagamat siya'y hari ng mga hari, tingnan niyo ang kanyang ginawa. Since when we were His enemies, tingnan niyo anong tawag sa atin? Kaaway ng Diyos. Baka nakakalimutan lang ng iba sa inyo. Now, if God is not still your friend, can you imagine? You are His enemy. Kaya kahit ano pang gawin ninyo, whatever blessings you think you have, if God is your enemy, kawawa ka. Because you can never win. Naintindihan po natin. But God, in His mercy, look at what He said. We were brought back to God by the death of His Son. It was so costly for God para lang maging kaibigan ka. Kasi sabi niya, He gave His only Son. And sabi ganon, look at this. What blessing He must have for us now. Nasarap kung tayo po. Sabi niya, we are His friends and He is living within us. Ang sarap po, wala ka ng dahilan na hindi mo siya makausap. Kasi yung kaibigan natin, nabubuhay na kasama natin. Kaya nga wag ho kayong mag-alala kung minsan ang tingin ng tao nakikipag-usap ka sa sarili mo pag may problema ka, sabi mo, Lord, andiyan ka naman, meron po akong problema. Hindi naman ba? Normal yung kasi isang Christian. Ang masama yung kinakausap ng sarili mo, maraming problema talaga, nakakainis. Tapos sasagot ka pa. Tapos ang pinakamabigat yung biglang hindi ka na nakikipag-usap sa sarili mo, tapos sabi ng doktor, Dok, bakit hindi ka na nakikipag-usap sa sarili mo? Sabi ng kapatid mo, napapansin niya, hindi ka na nakikipag-usap sa sarili mo. Dok, galit na kami. Yun ang masama. May tama ka na. Di ba? Pero ito importante. Alam nyo, nung sabihin ng Diyos that we were made friends with Him and is living within us, ang sarap po nun. And for everyone who belongs to Jesus Christ, this is something that you should never forget. You are God's friend. Almighty God, powerful, Wonderful Counselor, the Prince of Peace is your friend. Isipin nyo nga yun. Kaya alam nyo po, kahit na wala kang dapat katakutan sa mundo kung kaibigan mo siya. Nakakaintindihan tayo? Tulad ng kamakain ito, salamat sa Diyos. Sabi ng mga anak, Pa, mag-e-enroll na kami. Pa, pag-e-enroll na kami. Walang pa. Lord, salamat mag-e-enroll na sila. Di ba, kausap yung tatay mo Lord, salamat mag-e-enroll na sila. Kailangan doon nito. Kailangan nito. Ano sabi ng Lord? Kaibigan,
No problem. Sarap ng pakiramdam. O hindi, no problem. Di nakapos na enrollment nila. Naalala ko pa yung anak ko, kaya ako sinasabi yun, kasi sa UP, ang hirap mag-enlist eh. Alam mo naman ng UP, tatalino ng mga tao, kaya pinahihirapan sila lahat, para lahat sila nag-iisip. Di ba? Di sila makakuha ng schedule, hirap na hirap. Sabi niyo po, ano gagawin namin? Lord, anak ko po, hirap na po. Pero buti lang, yung Lord mo, kaibigan mo rin. Tama? Sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong mag-alala, hawak ni God yan. Sabi niya, Papa, ano daw ho? Ikakas lots. Ikakas yung lots para makuha yung subject. Papa, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Trust lang. Nagcast ng lots. Ang unang nabunot. Sino pa? Yung anak ng kaibigan. Di ba? Amen po. Kasi sabi ko, Lord, kailangan niya yon. Alam ko, kailangan din ng iba, pero mas kailangan ng anak ko. Di ba? Sila hindi man ata tumawag sa inyo eh. Nauna naman ako. Di ba? First come, first serve. Ganun lang naman sa buhay eh. Just be honest to the Lord. Pag di niya binigay, He has something else better, di ba, than what you are asking for. Tama? Kaya, tatandaan niyo, kaibigan niyo siya eh. Now, look at this. Ang sabi ng Lord, you are my friends if you do what I command you. Friends, if you truly are God's friend, itong pinaka-importante. Kung siya talaga yung kaibigan mo, then you listen to His commands because He wants to bless you. And in order for you to be blessed, here are my commands. Alam niyo sa buhay, because of God's power and sovereignty, ito importante, huwag niyong kakalimutan. Kunyari lang, kung pupunta ka let's say, ng Batangas, you should take SLEX. Tama? Tapos kung pupunta kang Baguio, you should take NLEX. Tama ba? Ngayon, may mga tao, gusto nila sa SLEX dumaan, ang pupuntahan nila Baguio. Hindi pa pwede yun. Ganon din sa Diyos. If you want God's blessing, sabi ng Diyos, you follow this path. Hindi pa pwede na you follow the other path and expect that God will bless you. Hindi obra. Because God is sovereign. Nagkakaintindihan po. Kasi may mga taong ganon eh. Gusto nila ng life, but they want to be in the wide road. You can never have life in the wide road. Only when you pass through the narrow gate or the narrow road. Pag nasa narrow road ka, whether yung gusto ng demonyo, i-distract ka, sirain ka, it will never happen. Why? Because God is sovereign. Amen po? Kaya wag mong piliin yung wide, tapos gusto mo life. It will never happen. Hindi na kailangan sirain ka ng dyablo dahil talagang wide road leads to destruction. Amen? Now, kung kaibigan ka, look at what He said, no longer do I call you slaves. Don't just think of Him as your master. Sabi niya, why? For the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I have heard from my Father, I have made known to you. Oh, grabe, ang sarap. Ano sasabi ng kaibigan natin? Sabi ng Lord sa atin, alam mo, yung sikreto ni Daddy, sasabihin ko sa iyo. Kaya wala kang dapat katakutan. Malalaman mo plano ni God para sa iyo, malalaman mo plano ni Daddy para sa iyo. Sasabihin ko. Sasabihin ko kasi magkaibigan tayo, I will share you His joys. I will share you His burdens. Kaya alam mo kapag ikaw ay kapatid ay kaibigan ni Jesus, malalaman mo yung ano yung nakakasaya sa Lord. Ito pang maganda. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit. Naku, sarap. Gusto ka niya pang maging mabunga. At sabing ganon, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Ang sarap naman. Pag-isipan niyo mabuti ha. Sino dito gusto ang buhay mabunga? Lahat pala kayo eh. Sabi ng Lord, kung friend tayo, I appointed you to bear fruit. So, Lord, ang hirap ang dami kong kailangan, hindi ako ganun kagaling, kasi minsan mahirap tayo mag-compare sa ibang tao Lord, hindi naman ako kasing galing niya, hindi naman ako kasing bait niya. Come on. Ano sabi ng Lord? Ako, ang nag-appoint sa'yo, you would bear fruit. Ngayon, kung ano man kailangan mo, you need wisdom, you need anything, ask in my name, my Father, in my name. He may give it to you. Pag sabi mo, Lord, God, tulungan mo naman ako dito. Ano sabi niya? Kaibigan ko si Jesus Ano ko niyo ba yung sabihin? Ano sabi ng God will give it to you. Tama ba? Nagkakanindihan tayo, may nung kakilala, misyonaryo Hindi ko kakilala, nabasa. Yung misyonaryo, sabi niya, sabi ng mga tao, hindi kami makikinig dyan sa pastor na yan, ang bata-bata. Sabi ganon. Kailangan niya may balbas. Sabi niya, Lord, patubuhin mo balbas ko.
Hindi niya inahit. Tumubo. Tsaka hindi kami, walang asawa. May palbas nga, wala asawa. Hindi kami makikinig dyan. Ano kala niya sa amin? Gano'n, no? Anong naintindihan niya sa asawa namin? Pinakamalaking problema namin. Sabi ba naman? Hindi naman totoo yun ng mga babae, asawa, problema, di ba? Hindi naman totoo yun eh. Minsan, sa amin gano'n, walang asawa. Nag-pray, Lord, wala akong asawa dito. Wala akong maliligawan, Lord. Bigyan mo ako ng asawa, paano magagawin ko? Bigla naalala niya yung babaeng nag-a-attend sa kanya kasi missionary siya eh, in England, naalala niya yung babae na nag-a-attend doon. Sabi niya, Lord, naalala ko yung babae na yun, pwede bang sabihin sa kanya, kailangan ko siya mapangasawa? Sabi niya, alam mo, ang Diyos ang galing, sumagot, sulatan mo. Siyempre, alam ka naman sabihin, Lord, asawa, pakasalan mo siya. Hindi nga, sulatan mo muna. Di ba? Sulatan. Sinulatan niya. Sabi niya, remember me, a missionary, when you prayed for all of me, when the church prayed for me, do you remember me? You know what? I need a partner in the ministry. Can you be my partner? Sabi ng babae, kapal naman nun. Sabi niya, please pray. Ganun pa, may PS, di pray siya, Lord, is this true? Alam mo, sabi ng Lord, pakasalan mo. Ganon! Yung iba sa atin, worried na worried, walang mapapangasawa. Ang dami nagsasabi, Pastor, pag-pray nyo naman lifetime partner. Pastor, pag-pray nyo naman. Tanong ko muna sa inyo, ano bang pinagagawa sa inyo ng Diyos? Kailangan mo ba ng asawa? Pag kailangan, bibigyan ka. Pag hindi kanya bibigyan kasi ayaw niya ikaw mahirapan sa buhay. Nagkakaintindihan tayo. Yung mamang yun, sinagot ng Lord yung prayer niya. Kailangan niya eh. Nagkakaunawaan. Kaya sabihin mo, kaya pag friend na kayo, kaya make it a point. Paano madidevelop yung friendship na yan? Mag-usap kayo palagi. Mag-breakfast kayo together. Mag-lunch kayo together. Mag-dinner kayo together. Tama? Sa Lord, ganun din. Minsan, God will tell you, usap tayo. Huwag ka na munang kumain. Tayo na lang mag-usap. May appointment ka may lunch ka ba? Na sarili mo? Na gusto mo mag-usap kayo ni Max? Mag-usap tayo. Sabi niya, tayo na lang. Mag-usap tayo. Lord, sino kasama natin? Si John. Basahin mo yung book of John. Ano ba? Usap tayo. Sino pang kasama? Si Joseph. Si Joseph. Ang dami natin. Kasi pista ito, anak. Yun ang fasting. Tama? Magpe-pray ka. Anak, huwag ka na muna mag-breakfast ng physical mo. Usap muna tayo, breakfast tayo, pray ka muna. Dito naman, kasama natin si David. Kakanta siya. Sam! Pero mo kakantahan ka habang kumakain ka kasama ni Jesus, nagkikwentuhan kayo. Tapos sasabihin ni David, alam mo yung will ni Lord, ganito. Kasi close siya, a man after God's own heart. Kasi naman kung sino-sino kausap natin eh. Puro friends natin sa Facebook na hindi naman siya kilala. Ang dami natin friends sa Facebook, hindi natin kilala eh. Tama ba? Ako, more than 5,000 ako eh. Nakalimit ako eh. Ang dami doon, hindi ko kilala eh. Sino kaya itong mga ito? Tanggap lang ako, tanggap. Add. Wala akong naintindihan. Kami nga, minsan nga sasabihin sa akin, add mo naman ako. Di mo kita kilala. Sino ka ba? Pero sige, add ng add. Pero alam mo sa totoo lang, buti si Jesus, kilala tayo. Di ba? Nakakagulat nga. Iba po, mas kilala pa si Marimar eh. Kaysa kay Maria. Hello? Nagkakaintindihan tayo. Kaya itong challenge sa atin. Spend time with God. Be disciplined to spend time with God. And look at what he said. Alam nyo, ito pong amazing sa Diyos. Hindi niya lang, minsan tataka ka, bakit kailangan tayo mag-pray? Alam niya naman lahat ng problema natin. Tama? Ba't kailangan pa mag-pray? Hindi niya pa gagawin yun pag di tayo humingi. Pag-isipan niyo mabuti. Kasi gusto ng Diyos, ma-enjoy niya yung siya. Kasi itong problema. Sa totoo lang, He can do things without us. Hindi niya naman tayo kailangan eh. Diyos siya, tama ba? Even before He created the heavens and the earth, andyan na siya, He does not need anything. He does not need us. Pero bakit na tayo pinapipray? Kasi sabi ng Lord, until now you have asked for nothing in my name. Ask, and you will receive so that your joy may be made full. Kasi alam nyo, pag naramdaman nyo, parang inanswer ng Lord yung prayer mo. Di ba, ang saya-saya mo? Lord, grabe si Lord, pinapakinggan yung prayer ko. Ang saya-saya mo bigla. Kahapon nga, ang saya-saya nung Ali. Lumapit sa akin, Pastor, alam mo, grabe, pinag-pray ako ni Pastor Manny. Sinagot ni Lord yung prayer ko. Kahapon lang, sabi ko, bigyan akong trabaho ng Diyos. Ngayon, may trabaho na ako. Di ba, tuwan-tuwa siya? Sa totoo lang, kahit naman sino ang nag-pray sa kanya, sasagutin ng Lord, bibigyan siyang trabaho eh.
Naku, ano ibig sabihin? Yung iba kasi akala nila, pag hindi pastor nag-pray, hindi na sasagutin ng Lord. Hindi totoo yan. It's about your relationship with God. He wants you to enjoy. He wants you to see God's joy. At alam niyo pa, itong amazing sa Diyos. Bago ka pa nag-pray, sinagot niya na. Ha? Paano nangyari yun? Sasample lang ko kayo. Meron po Bible school sa si Louis, kung naalala niyo si Schaefer. Meron po siyang sa Bible school. Wala silang pera. Magbayad sila ng renta, walang pambayad. Nag-pray sila ngayon. Lord, you own the mountains. You own the cattle in the mountains. Will you please sell some cattle and send to us the proceeds so that we can pay off our obligation? Oh, grabe, specific yung prayer, ha? Alam nyo, pagkatapos sila mag-pray, yung secretary, lumapit, Sir, may naroon po, nabuksan ko yung post, yung ating mailbox, at mayroong check, at may sulat. I sold some cattle of mine, and I'm sending you the proceeds. Kailan yan dinala? 2 days before, pinadala yung letter. Anong ibig sabihin? Nagpe-pray sila ngayon, 2 days prior to their prayer time, sinagot na nila yung prayer. Nagkakadinihan? Pero nag-rejoice sila! Hallelujah! Ganon ang sekreto ng Diyos. Alam niyo, nalulungkot ako sa marami sa atin. Tayo napaka-religious na bansa, but we rarely experience God in our lives. Kasi nga, religyoso lang tayo. Hindi tayo meron relasyon sa Diyos. Kaibigan, hindi kailangan ng religiosity. Ang kailangan, yung totoong relationship kay Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, friend ba kayo? Pag-isipan niyo mabuti. Tingnan mo ang lungkot ng mukha niya. Para kaming galit. Tatandaan mo, hindi galit si Jesus sa iyo. Ikaw lang ang lumalayo sa Kanya. Okay? Kaya, anong gustong gawin ng Lord sa atin ngayon? Look at this. Ito lang, sabi niya, kung magkaibigan tayo, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and will disclose myself to him. Hindi ito yung parang sentimiento na feelings, na I feel so in love with Jesus. Forget it. Alam niyo, minsan daming ganyan. Paiyak-iyak pa pag nagpe-pray. Pero luhang buhaya. Bakit naman luhang buhaya? Hindi nakikinig kay Jesus. Naalala ko pa may ali. Lumapit, Pastor, pag-pray mo ako kasi asawa ko nang bababae. Alam mo, gawin mo, mag-submit ka sa kanya. Ha? Tama ba yan? Mali yan. Ito sabi ng Bible. Mali ang Bible. Sabi ba naman ganun? Paiyak-iyak ka pa nanghingi ng prayer. Ayaw ka naman makinig kay Jesus. Makinig ka kasi. Paano mo makikita yung kanyang kapangyarihan? Now, if you truly love Jesus, it's more than what we feel. It is our commitment, our discipline to obey Him, to know what He wants, to know what He is commanding us to do. Amen po? What He wants us to prioritize in our lives. We need to be sensitive to His direction. Yun ang importante. Now, tingnan niyo po anong inuutos siya sa atin ngayon? Ito, one of His, for example, commandments, na kung talagang mahal natin si Jesus, hindi natin kakalimutan gawin. Ano yan? First of all, then, I urge you that entreaties, prayers, petitions, and thanksgiving be made on behalf of all men. Inspired by the Holy Spirit, God was telling us through Paul, I urge you, first of all, to pray. At iba-ibang paraan pa, entreaties, prayers, petitions, thanksgiving be made on behalf of all men. Anong inuutos sa atin? If you want to really grow in love with Jesus, you follow what He commands. Anong commandment niya? One of His commandments. Anong gusto niyong gawin natin? By praying for others. Sabi mo, yan ang topic. By praying for others. Pray for others. Sabi sa katabi mo. Pray for others. Pray for others. Paano ba tayo mag-pray for others? Tingnan natin ulit Balikan natin. Alam niyo bakit? Tingnan niyo yung word. Sabi niya, first of all. Bakit importante ang first of all na yan? Kasi yung first of all na yan, ibig sabihin, prayer is to be the top priority of the church. Pag sinabi mong church, these are the people who accepted Jesus as their Lord and Savior. Nakakadinan tayo. So, ikaw, being part of the church, our top priority is, sabi niya, first of all, I urge you to entreat, to pray,
to intercede with thanksgiving on behalf of all men. Yun ang sasabi niya. Yan ay top priority ng church. Kaya ulitin ko, ang church is those who believe in Jesus as their Lord and Savior. Now, we are called to pray. Whether we like it or not, that should be our discipline. Because that is our primary calling. Pray. Naalala nyo, last Sunday, sabi natin, when you have problems, you are to pray and fast. Tama? Reactive. Kaya maraming tao nagpe-pray kapag may problema na. Reaction yun. God wants us to be proactive. Bago mangyari, mag-pray ka na. Tama? Kasi napansin niyo po ba, minsan pagka may sakit tayo, umiinom kagad tayo ng gamot. Kaya may nabasa ako sabi niya, when you eat your medicine. So that you will not take medicine in the future. Yung iba, they eat so much food that at the end, they will eat their medicines. Baliktad. Naintindihan yung sabihin? Kasi minsan, pati sa pagkain, dapat proactive ka din. Di ba? Kaya iba, ang dami kong sakit. Kasi reacting ka eh. Kain ka ng kain. Tapos mamaya, ang sarap nung kakanin. Mabila ka, kailangan ko ng pang balanse ng sugar. Reaction yan eh. Para hindi ka na mag-aksaya sa mga ganong bagay, minsan, kailangan mo maging proactive. Tama? Ano sabi ng Diyos? Yung calling mong prayer, kung alam mo lang, pagiging proactive yan. Nag-a-advance ka na. Mapakita ko sa iyo mamayang konti, pero prayer is the life breath of the church. It is the absolute non-negotiable for the church. Hindi mo yan dapat pagpalit. Now, tuloy tayo. Kaya, sabi ni Billy Graham, look at this, the 3 secrets to successful ministry are prayer, prayer, and more prayer. Eh, minsan po, alam mo yun, naalala ko yung mga fishermen, no? Binagyo sila eh. Lulubog na! Takot na takot sila, lulubog na, hindi na alam gagawin. Sabi, mag-pray ka. Ano ka ba? Hindi ako nagpe-pray. Ano kailangan mo mag-pray? Mamamatay tayo. Ganito siya nag-pray, Lord, 15 years na po, hindi ako nakikipag-usap sa inyo. Lord, ligtas mo kami at papangako ko, hindi ko na kayo i-istorbohin ulit. Minsan ganun akala natin sa Diyos eh. Di ba? Na para bagang nai-istorbo siya. Siya nga nagsasabi, mag-pray ka. Kaya sabi, huwag mo isipin na na-istorbo ka, na-istorbo ang Diyos. Sa totoo lang, kailangan mo ako, maging magkaibigan tayo. Kaya sabi ng Lord, mag-pray ka. Now look at this, kaya maging yung mga alagad ni Kristo, si Mary, for example, yung nanay niya sa lupa, when Jesus Christ ascended into heaven, ang dami nilang persecutions. Pero nang ginawa nila, look at what they did. This, with one mind, were continually devoting themselves. Saan? To prayer, along with the women, and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Maging yung nanay ni Jesus sa lupa, nagpe-pray. Kasama nagpe-pray sa Lord. Bakit? Kasi alam nila wala silang kinabukasan. They're just trusting the Lord. In fact, when Jesus Christ was crucified, every one of them ran away, except for John the beloved. Every one of them ran away. Peter, sabi pa ni Jesus, hindi kita iiwan hanggang mamatay. Alam mo, nung nakita ko ginugulpi, hindi ko siya kalala. Kaya, huwag kang reactive. Dapat proactive ka. Sabi ng Lord, pray. That's our life breath. Now, si Charles Spurgeon, for example, ano sabi niya? Charles Spurgeon, ang sikreto mo kasi siya may isa sa pinakamalaking church. Noong time na yon, nung siya nagpipreach sa Great Britain, ano sabi niya? Knee work. Yun ang sikreto. Trabaho ng tuhod. Kung marami kang pasanin, always carry it not with your back, but with your knees. Para hindi mabali likod mo. Tama? Prinsipyo yan eh. Buhatin mo with your knees. Kaya itong napakaganda. Kasi ito si Charles Spurgeon, amazing. Mayroong mga 5 estudyante nagpasyal sa kanyang congregation. Kasi nagtataka sila what made it grow so fast? Sabi niya, pumasyal sila, hindi na kilala si Spurgeon. Unlike today, meron kang Facebook, meron kang mga internet, makikita mo yung pastor, yung mukha eh. For example, kami lang, pag sinabong bong sa akin, yung iba, check na kagad sa internet. Yung pala yun, ang gwapo pala, no? Nung pastor niya, si Pastor Peter, di pa naman tapos eh. Nagagalit kay kaagad. No?
No, titingnan ka agad yung picture, ganyan. Agad-agad, automatic yun, nare-research kinala kagad. Pero si Charles Spurgeon, hindi. So, kung pumasyal sila, hindi na nakilala si Charles Spurgeon. Pagdating nila doon, summer. Pero masabi nga, wala pang service. Sabi niya, do you want me to bring you around in this building? Sabi niya, oh sure, excited yung 5 estudyante. Ngayon sabi niya, come on, let's go to our boiler room. Boiler room? Bakit ka naman pupunta doon sa boiler room? Hindi naman winter ngayon, summer naman ngayon. But I just want to show you our boiler room. This is one of the most important room in this building, sabi niya. Pagbaba nila, nagulat siya, ano yung boiler room? Sa ilalim ng pulpito, mayroong space. 700 na tao nagpe-pray before the service. Grabe. Yun pala yung sabi niya, the reason why the preacher upstairs is on fire because of the people under praying for him before the service began. Amazing. Kaya iba. Sabi niya, kaya pala nag-aapoy. And alam po ninyo, kahit tayo, pansinin po, yun din ang sikreto natin. Kaya nga we're encouraging most of you to come here, in fact, all of you, to come here 30 minutes before our service. Bakit? Because we are here to pray together for the service and for the country. Yun ang din ang ating mga boiler rooms. Kaya nga, sabi ni Spurgeon, if they are cold spiritually, the preacher will also be affected. Grabe, no? Amazing, no? Now, tunay tayo. Kaya sabi ni John Livingstone of Shotts, sabi niya, on 2 different occasions kasi he preached with such power. And then each service, 500 were converted. Dami! Sabi niya, both sermons were preceded by a night of prayer. Ibiro mo, overnight magpe-pray. Amazing. Overnight, nagpe-pray. Now, sabi ho ni Derek Prince, sabi niya, Uncle John Vassar, mamaya pa si Derek Prince, mamaya, sabi ko na si John Vassar. He absolutely prayed day and night, prayed about everything, prayed for almost everything, prayed with almost everybody he met. He prayed when we went out and when he came in. He prayed before every religious service and then prayed all the way through. And sabi ng pastor niya, nakasama niya sa kwarto, sabi niya, his pastor said, I have occupied the same room with him night after night and rarely went to sleep without hearing him in prayer and awoke without finding him in prayer. Alam nyo, kaya yung Korea noon, grabe. Alam nyo kung bakit ang Korea angat na iwan ng Japan? Hindi naman magaling sila eh. Mas tamad nga sila eh. Sa totoo lang, sumipag na lang ho yan. Anong sikreto? Prayer. Tumira ho ako doon eh, isang buwan. Yung pastor, nakakalungkot ho. Biro mo, gigising, come, let's pray. 4:00 ng umaga. Ang lamig-lamig, magpe-pray ng 2 oras. Tapos, mamayang konti, pag uwi na, magmi-minister na. Mamayang konti, sabi niya, hapon, let's pray. Okay. Akala ko pe-pray lang sa room. Let's go up on the mountain. Go up on the mountain! Lakad kami, ang layo. Grabe, ano ba ito? Ang hirap-hirap. Doon pa lang sa gitna. Ba't naman kasi kailangan pa umakyat ng bundok? Magpe-pray lang. Pwede naman mag-pray sa kwarto. Yung ganun ba? Let's go up on the mountain. Yung pala, kaya sa on the mountain siya magpe-pray. Kung sumigaw, Chuyon! Parang dinig ng buong komunidad. Tapos nag-pray na. Ako naman, sinabayan ko na. Panginoon! Totoo din eh. Mamayang konti, umulan. Nako, ang lakas ng ulan, sabi niya, tuloy pa rin siya, pray pa rin niya. Sabi ko, ako naman, Panginoon, anong ginagawa niya? Patigilin niyo na siya kasi ang lamig-lamig, ganyan. Alam niyo, 1 oras, pray pa rin, ganun, umiiyak pang ganyan. 2 oras, pray pa din. Sabi ko, Lord, mamamatay na ako sa ginaw. Basang-basa na kami parehas. Tapos after mga 2 hours and a half po, sabi niya, oh, very happy. Sabi ko, huh? Wala akong naintindihan. Kaya patawarin ako ng Diyos, hindi ko naintindihan ng mga panahon na yon. Iyak ako ng iyak eh. Sabi ko, Lord, anong nakikita nito maman to na hindi ko nakikita? Bakit siya ganun mag-pray? Alam nyo, nung natutunan ko na, sa tagal ko nagkasama siya, doon ko na naintindihan, you can never live without praying. Tapos alam nyo, doon ko na naintindihan, pag pray mo lang ka mag-anak, tapos ka na. 1 oras kulang. Tatapatin ko kayo, isang natutulog na tao, hindi ka matitigil mag-pray. Totoo. Alam nyo kung bakit? Listen to me. The reason why I'm praying so hard for those who are sleeping, kasi may diablo na nagtatabing ng mga mata nito.
Naintindihan ba yung sabihin? Kaya don't laugh at them. When you look at them, you pray for them. Pray for others and say, Lord, kawawa naman to. Ano nagtatabing sa lambong ng kanyang mga mata? Bakit hindi siya excited sa salita ng Diyos? Hindi naintindihan ng tao. Akala nila pagod lang yon, hina lang. Come on guys, doon nasa Korea ko, wala akong maintindihan sa preaching. Wala akong maintindihan niya. Ang sabi siya, amida! Ganyan. So paano yan? Wala akong maintindihan. Kaya nakaupo ko, iyak ako, Lord, I know you have a message for me. Please, let me understand. Would you be surprised? Would you believe? Bigla akong, parang naintindihan ko sinabi niya. Ang ganda nun ah. Parang ang lakas, parang tagi-English siya. Totoo ba to? Tapos tinanong ko excuse me, nakaka-English, sabi ko, does the pastor mean this? Sabi niya, yes. How did you understand? You know Korean? No. But how did you understand? I don't know. I prayed. Amazing si God. Alam niyo, minsan hindi excuse yung hindi mo naintindihan. You talk to God. Kaya nga, alam niyo, kaya kayo nagdala kayong kaibigan ninyo, you pray for them. Because no amount of eloquence or explanation can make them understand. Only Jesus can make them understand. Unless God reveals Himself. Unless siya tanggalin niya yung kamay ng diablo sa matala. Yun, hindi na maintindihan. Nagkakadinhan tayo. Kahit nga tayo, mapapansin nyo yung preaching, for example, kwento ni Pastor Manny kahapon, yung preaching about the country, nagpa-pray, dalawang magka-partner ko, mag-boyfriend. Sabi niya, the Lord spoke to us. Nagli-live-in kami. Ang pinag-uusapan, country. But the Lord spoke to us. Sabi ng Lord sa amin, maghiwalay na daw kami. Please pray for us. Can you imagine? Diyos lang yun. Kaya magtataka kayo, pare-pare tayo ng pinakinggan ng preaching, iba-iba tanggap natin. Bakit? Si God mismo nakikipag-usap sa mga taong uhaw sa Kanya. Amen po? Pakigising mo yung katabi mo ngayon. Hindi totoo. Pagisingin mo siya sa Espiritu in prayer, Lord, tulungan niyo nga po ito na makita niya kayo. Naintindihan natin? Now, let's continue. Nasabi niya sa James Duncan, the secret, he said, 13 hours of consecutive prayer. Napaka-powerful ang preaching niya. Sabi niya, ano sekreto mo? 13 hours of consecutive prayer. Amazing. Now, listen to this. Sabi po ni Sidlos Baxter, men may spurn our appeals, reject our message, oppose our arguments, despise our persons, but they are helpless against our prayers. Insultuhin ka ng boss mo. Hindi ka pakinggan. Lahat yan. Pwede ka lang, pakipag-away sa'yo, pero ito lang. They can never stand when you pray. Pagpe-pray nyo yung boss nyo. Pagpe-pray nyo lahat. Bakit? Kasi si Lord lang may kaya dyan. Alam nyo, minsan yung mga mag-asawa, hindi na sila masaya sa isa't isa. Ang tanong ko sa inyo, pinagpe-pray nyo ba talaga ang asawa ninyo? Hindi natin pinagpe-pray eh. Minsan, alala tayo sa mga anak natin. Pinapagalitan na, saan na naman galing? Sino ka text mo? Pinagpe-pray mo ba yung anak mo? Hindi mo naman kakayanin niya ng dagok eh. Ang lalaki na yan. Isang araw, papatulang ka na yan. Ano gusto mo? Ganyan na. Kung di ka ready, pag-pray mo, lay hands mo, pag-pray mo, Lord, baliin mo leeg nito. Pag hindi, di ba? Naku, yung sabihin, you cannot change anybody's heart. Only God. Now, let's continue. Sabi ng Lord, tingnan nyo first of all then, I urge entreaties, prayers, petition, thanksgiving of all men. Kaya pray for others. But, gabi I urge. Yung word na urge, ibig sabihin, talagang ini-encourage kita, ini-exhort kita, tatayuan kitang katabi kung kailangan. Kung ayaw mo mag-pray, sasamahan kita. Pag-pray tayo, I will stand along with you. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya, come on, I'm encouraging every one of you, let's pray for all men. At hindi lang yun, look at the words, entreaties. Ang word na entreaties is like the word supplication. Sabi niya, pag nag-pray ka for others, paano ka magpe-pray? Ask them their needs. As in, specifically, anong gusto mo ipag-pray ko sa iyo? Anong gusto mo? Di ba may mga tao, like si Jesus Christ, bulag na. Ang sasabihin pa ng Lord, what do you want me to do for you? Kasi hindi naman ko mo bulag eh, gusto ka agad makakita. Malay mo, bulag siya, gusto niya talagang bulag siya.
Mamaya sinabi niya, ayoko po makakita, gusto ko po ng aso na maghahatid sa akin. At alam mo, you asked specifically what he wanted to pray. Yun ang supplication. Kaya itong amazing sa Diyos, tinan mo ha, therefore let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Ano naman yung isa, yung prayer? Sabi niya, yung prayer, sabi niya, di ba? Entreaties or supplication and prayer, iba-ibang words yan eh. Yung word na prayer, for us to be aligned to the very heart of God. Kaya pag sinabi mo, let's pray, what we want is to understand His will and for us to be aligned to His program. Nagkakatingan tayo. So we worship God, we glorify God, at ino-honor natin si God. Kaya nga, tinan niyo sabi ni James, you lust and do not have, so you commit murder. You are envious and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Now, yung asking na yung prayer, kaya sabi niya, you ask and you do not receive because you ask with wrong motives so that you may spend it on your pleasures. Nagkakaintindihan? So when you pray, sabi niya, when you pray for somebody else, okay, need niya asawa. So you entreaties yun, Lord, kailangan niya ng asawa. Then you begin to pray. So I pray that you may show her your program in her life. Kung kailangan niya ng asawa, bigyan mo na siya bukas. Yung ganun ba? Pero kung hindi, bigyan mo siya ng kasiyahan kahit wala siyang kasama sa buhay. O, nagkakaintindihan tayo? Kaya you pray. After entreating, you may also pray. Now, hindi lang yan ang sinabi ng Lord. Hindi ka lang magpe-pray. Sabi niya, pray, entreaties, prayer, and, ano pa sabi? Petition. Yung word na petition, intercede sa ibang word. Kaya sabi niya, pag-intercede, you stand in between. Okay? Parang kunyari, kailangan mo ng kausap sa, let's say, sa Comelec. Hahanap ka na mamamagitan sa iyo at ng direktor, halimbawa. So, ikaw ngayon ang mamamagitan. Kunyari, yung kanyang pangailangan, ilalapit mo sa Diyos. And normally, ito'y ginagawa sa mga hindi nakakilala kay Jesus. Kasi wala silang relationship kay Jesus, so ikaw ang manamagitan for them. So you pray for them. Kaya sabi, ako nang tatayo para sa'yo, tingnan mo si Paul. Amazing si Paul. Pag ikaw ang nag-intercede, ang ibig sabihin niya ganito, I'm telling the truth in Christ, I am not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing grief in my heart. Bakit? Sabi niya, for I could wish that I myself were accursed, separated from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh. Parang sabi niya, Lord, ganito siya mag-intercede. Lord, ako na lang po ma-impyerno. Huwag na lang yung kababayan ko. Wow, you're putting yourself on the line para malaman mo, ito yun, gusto ko talaga siyang maligtas. Kaya pag pinag-pray mo, halimbawa isa may sakit, ako honestly, ganito, meron akong kaibigan, lumapit sa akin, pag-pray mo, ang daming singaw. 20 plus. Sabi ko, Lord, pinagpe-pray ko po siya. Hindi ko maintindihan yung gusto niya kasi hindi ko man naalalasan yung singaw na yan. Nagkasingaw ako, tapat. Ang sakit. Sabi ko, ay sakit, Lord, kailangan mo siyang pagalingin. Ang sakit nun. And alam niya, nakakatuwa, as you intercede, God will even remind you of somebody who can help. So, biglang naalala ko, alam mo, lapitan mo itong doktor na ito. Baka makatulong sa'yo. Di nilapitan. And true enough, nawala yung kanyang singaw. Nakakatuwa yung nangyari. Kasi sabi ko, yun yung intercession. Kasi itong si Paul, nag-intercede. Sabi niya kasi gano'n, brethren, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. Kaya siya niya, Lord, ako na lang. Bakit? For I testify about them that they have a zeal for God. Can you imagine? Mga maapoy sa Diyos, pero hindi ligtas. Makinig kayo mabuti. Maaring maapoy kayo sa Diyos, pero hindi kayo ligtas. Yun ang sabi niya. Bakit? But not in accordance with knowledge. Yung alang naintindihan kaligtasan, hindi ayon sa Biblia. Ang sabi niya, for not knowing about God's righteousness and seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Yung ginagawa nila, magpapaka-righteous sila sa sarili ng paraan, hindi sa paraan ng Diyos. Kaya marami nakakagulat. They love God, but they are not even reading the Bible. Hindi lang iniintindi yung gusto ng Diyos. Nakakanindihan po tayo. Kaya, kung religyoso ka at feeling mo, tama ka na, i-check mo nga kung tama yung sinasabi ng Bible. Naalala ko, may nagsabi pa sa akin ganito, Pastor, I'm seeing vision. And God is telling me that Jesus will be coming today or tomorrow. Mga ganyan ba? May date na siya eh.
Sabi ko, alam mo, everything that you hear from the Lord, you check it with the Scripture para alam mo kung tama. Sabi niya, hindi na kailangan. Si Lord ang nangusap sa akin. Okay, fine. Diba? Kaya marami nga lalapit, Pastor, sabi ni Lord, siya daw yung babaeng mapapangasawa ko. O ano pang kailangan mong alamin? Sabi na pala ni Lord. Minsan may mga ganun tao Diniklara na, sabi ni Lord Diba? Hello? Andiyan ka pa? Meron pa po. Mabibigyan ko yung mga example. May lumapit naman sa akin ganito. Pastor, gusto na po naming maghiwalay. Hindi maghiwalay kayo. Sabi niya, hindi ba ayaw ni Lord yun? Alam niyo pala Ba't kayo maghihiwalay? Amazing ang tao. Amazing ang tao. They want to do something that they know personally na ayaw ni God. Kaya nga, sabi niya, ito, hindi nila alam yung righteousness ng Diyos. Kasi akala, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Ang hindi nila alam, you can never be saved by just following a certain code. You need Jesus. He is the only way to the Father. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya intercession is really loving on our knees. Lord, lagay mo ako sa lagay niya. Mahal ko siya And you would be surprised how God will work in a very miraculous way. Grabe ang Diyos, amazing. Ito lang po, yung pong isang lalaki, sobrang tapang. Sundalo Sabi ng mami niya, anak, I will not let you go to the battle without receiving Jesus as your Lord. Sabi niya, Mami, stop! Di ba? Stop what you are saying! Walang Diyos! Mga ganun ba? Alam mo yung mga taong ganyan, tatapang war yun. O, di bali anak, dali mo tong relo ng tatay mo na namatay. hindi naman siya tinatakot, no? Sabi niya, dali mo tong relo ng tatay mo. Just to remind you that every 12 o'clock, I'm praying for you. Okay? Sabi niya, ito na rin yung Bible, dalin mo. Alam nyo, as he was in the battleground, parang pray siya. Hindi siya nagpray, pero may fear siya. For some reason, napatingin sa sarilo niya. Sabi niya, 12 na. Sir, pwede niyo po ba ako sandaling i-excuse? Punta lang ako sa isang tabi. Sige. Punta siya. At doon sa isang tabi, kinuha niya yung Bible ng mami niya. Binasa niya, naka-highlight na doon yung mga nasa Bible verse. Bigla nung binasa niya, bigla lang siyang iyak ng iyak. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, Lord, kailangan kita. And alam niyo, on that very day, that man accepted Jesus. Amazing si Jesus. Amen? Kaya, alam niyo, huwag kayong magsasawa. Kasi ang pagmamahal din nagsasawa, intercessory prayer might be defined as loving your neighbor on your knees. Now, look at this, sabi ni Derek Prince, intercession is one of the highest arts of Christian life. Hindi kasi yan parang, kailangan mo practicein yan One of the most difficult instrument to play, it requires a lot of practice, a lot of skill, a lot of maturity. To intercede means literally to come in between. The intercessor is one who comes in between God and those for whom he is praying. In fact, the most influential people on earth today are those who know how to get their prayers answered. Do you want to be influential? Pray. Intercede. At ang sabi niya, with thanksgiving. Tama ba? With thanksgiving. Amazing siya. Kasi, di ba, sabi niya, magpe-pray ka. Magpasalamat ka. Huwag ka lang mag-pray, magpasalamat ka. It's an act of expression. Parang you're expressing your faith that God answered your prayer. Kunyari, pinagpe-pray mo yung bansa, pinagpe-pray mo yung mga... Sa halip na magreklamo ka, mag-pray ka at magpasalamat ka. Nung nakikinig nga ako nung Thursday, sabi niya, pag-pray mga leaders, tapos pag-thanksgiving, sabi ko, Lord, minsan nakakalimutan ko na yun Parang di ba, ang hirap di ba magpasalamat pagka alam mo nang dinadaya ka ng isang government official, ninanakawang ka, tapos di ba, parang may iba naman, may pag-asa pa, na baka maging leader, parang nakakatakot. Pero sabi Lord, hindi, wag ganun. You're judgmental ka na You thank God. I'm still in control. Okay po? Nagpasalamat na ba kayo sa mga boss para sa boss niyo? Lalo yung boss niyo laging galit. Nung nagtatrabaho po ako, may boss ako. Pag dumating na hindi galit, may sakit yun walang araw na hindi dumating na galit yun At lahat ng kapitbahay namin alam. Dumating na siya kasi yung pinto, bog. Amazing. Christian yun. Kakahiya. Di ba? Kaya sabi ko, pero pasalamat ka pa rin. Lord, thank you sa boss namin, na lagi siyang galit. Ibig sabihin, buhay pa siya.
Mag-thank you ka. Asawa mo, minsan, hindi ka na nagte-thank you para sa asawa mo eh. Lord, thank you sa asawa ko, wala siyang trabaho. Diba? At least andito siya. Yung iba nga wala nang trabaho, nasa labas pa, nakikipag-inuman. Diba? O iba naman, Lord, thank you, yung asawa ko yun, nakikipag-inuman na naman, saya-saya niya. Ay, mabuti na yun, kaysa naman nandiyan ka, binubugbog ka. Anong gusto mo? Magpasalamat ka, ang daming pagpapasalamat. Meron pa, Lord, grabe yung pinagkakautangan ko, hinahanap-hanap na ako. Paano ako magpapasalamat sa'yo? Magpasalamat ka, hindi ikaw naghahanap. Sila. Di ba? Isipin mo, hirap-hirap maghanap, no? You start thanking the Lord. Ang daming pagpapasalamat sa Diyos. Yung iba, hirap, traffic. Diba? Ano ba ang traffic? May mga hinto pa sa... Pasalamat ka na nga, hindi ikaw yung nagpahinto sa jeep para sumakay. Ikaw nasa sakyan ka, aircon. Magpasalamat ka. Sa halip na puro galit ang tumapo sa'yo, magpasalamat ka. Ngayon, meron nagloko sa'yo, niloko ka ng 500 milyong piso. Laki-laki! Paano magpapasalamat sa Diyos? Pasalamat ka, may naloko pa sa'yo. Yung iba, niwala kahit miski 5 duling. Ikaw, may 500 ka pang nawala. Ibig sabihin, kung kaya mong kitain yan noon, kaya mong kitain yan ulit. Nagkakatindihan tayo? Magpasalamat ka. Lord, wala akong asawa. How can I thank you? 50 na ako. Tingnan mo yung may asawa. Thank you, Lord. Di ba? Thank you, Lord. Ang bait ni Jesus. Kaya paano? Sino yung pagpe-pray natin? Pray on behalf of all men. Who are these all men? Mabilisan na lang. Sabi niya, ano yung all men? Pray for our family. Pray for our friends. Pray for our fellow believers. Tama po? Pray for the lost. We should pray for the preachers, missionaries, and those who teach the word. Pray for our deacons or elders. Pray for our enemies. Pati enemies. Oh naman, we should pray for kings. We should pray for all in authorities. We should pray for the people we don't like. We should pray for all people at all times in all places. For all needs, no one is off limits when it comes to prayer. Everybody is important before the Lord. Yung katabi mo, pinagpe-pray mo ba siya? You may have not known his or her name. But why don't you just practice as part of your discipline to be with Jesus and say, Lord, sabi mo sa katabi mo, how can I pray for you? Hindi man aksidente nagkatabi tayo eh. Paano kita ipagpe-pray? Amen? Nagkakaintindihan? Pag nandun kayo sa elevator, ako gusto ko rin practicein na to. Hindi ko to pinapractice pa, pero hopefully, pag may nakasakay sa elevator, how can I pray for you? Di ba ang sarap? Parang maganda mapapag-usapan kaysa yung, baho-baho nito. Hindi. Di, kung hindi mo tatanungin, hindi sabihin, alam mo na ipagpe-pray, Lord, makabili naman siya ng pang-anon. Won't let her stop. Ganun ba? Pag-pray mo na. Kaya alam nyo, enemies, oo, kasi sabi ni Lord, I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you. Ano pagpe-pray mo? Lord, sana kunin mo na siya. Ganun ba? Hindi. Tingnan mo, sabi nila ng ganda-ganda. So that you may be sons of your Father who is in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ibig sabihin, you pray for what is good for your enemies. Grabe, no? Ito pa, yun ang sagisag na Christian tayo. Those people na hindi Christian, they will always think about themselves. They will never pray and think of other people. They will not even consider the salvation of other people. Hindi lang isipin yan. Kaya, sabi ni Lord, tinan nyo, if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Anak ka ba talaga ng Diyos? Then pray. Even to the worst, your enemies. Pray that God will bless them. Amazing, no? Madali ba? Mahirap. Mahirap. Hindi madali, sinasabi ko na sa inyo. Pero, very rewarding. Meron akong mga galit na galit sa akin. I really feel na galit sila, kaaway nila ako. I prayed for them. Alam nyo, ngayon, nasa CCF na sila. Hallelujah. Di ba? Kaya hindi ko na sasabihin pangalan, baka hanapin niyo pa. Napakabuti ng Diyos. Walang imposible sa Lord. Bakit? Sabi ng Lord, bakit natin sila pagpe-pray? So that you may live a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of God our Savior. Diba? Proactive. Gusto niyo ng mapayapang buhay?
Karamihan ng mga kaguluhan sa buhay natin, gawa ng ibang tao. Tama? Pag-pray mo na sila. Para mabuhay ka ng mapayapa at tahimik. Hallelujah. Hindi mo kailangan magtago. Pag-pray naman sila. At sabi ng Diyos, yan ang gusto ko mangyari sa inyo. Paano yon mangyayari? Who desires all men to be saved? Kasi kapag hindi paligtas ang tao, sariling kasiyahan lagi hahanapin niya. Hindi yan maghahanap ng ikabubuti ng ibang tao. Hahanap yan ng kayamanan, pleasure, kasi nga hindi Christian. Kasi sabi ng Lord, pag-pray mo para makaligtas sila, makakilala sila sa katotohanan, kasi isa lang naman ang Diyos at isa lang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, at yan ay si Jesus. Kasi isipin niyo, maraming tao, akala nila may ibang paraan para maligtas. Pag-pray natin sila. Yung iba nga pansinin nyo, pinapasok na ibang bansa, inuusig ang ibang mananampalataya, kasi akala nila sila ang tagapaligtas, sila ang tama eh. We need to pray for them. Natatakot ba kayo pumasok dito ang ISIS? Hindi kayo natatakot? Ako natatakot ako. Kaya lang, buti na lang, may Diyos. Di ba? He is still in control. Kasi sabi na, pag pinag-pray pa rin sila. Ang tinagsabi, who gave himself as a ransom for all, and the testimony given to the at the proper time. Friends, we need to pray for all men, that they may be saved. One more thing. Ulitin ko there is one God, one mediator, and that is Jesus, who gave himself as a ransom for many. Listen to this. Ito ang gagawin natin. Mabilis lang. Una, may prayer bookmark tayo sa labas available. Lista nyo ho, hindi kalimutan ko pong dalhin yung sample. Lista nyo ho yung mga tao na gusto nyo maligtas na malapit sa inyo. Okay ba yun? Tapos sa kabila naman, yung mga pag-pray nyo yung mga malalapit sa inyo. Sabi nga no isa, pag dito, pray nyo yung malapit sa iyo, di ba? Yung mga nagtuturo, yung isa nga sabi niya dito, yung mga makapangyarihan, ito yung mga mahihina, may sakit, di ba? Ito yung mga hindi paligtas na mapuntang impyerno. Ako yung sabihin, pag-pray natin. So at least you know what to pray. Gusto mo Monday, yan lang pag-pray mo. Tuesday, ito. Ganun po. Ngayon, ito po. Kuha kayo ng bookmark. Then, mag-fast once a week. Fast tayo. Mag-set tayo ng araw. Lord, itong araw to magfa-fast ako. 1 meal, 2 meals. It depends on what the Lord impress upon your heart. Then give prayer time in small groups. Sa small group ninyo. Remind your prime time ninyo. Pray tayo, pray. Nagkakaintindihan nyo? Pray ko ano sinulat ninyo sa bookmark. Now, join pastor prayer partners. Ito pong prayer partners ito, nakakatuwa to kasi ito yung katulad sabi niya 700, di ba? Alam niyo ba may mga nagpe-pray na kasabay habang nagpe-preach? May mga nagpe-pray. Tinetext po yan, pinagpe-pray yung mga pastor. Kasi crucial ho ang pastor sa atin. Kaya nga, kung gusto yung makasama dyan, mag-sign up po kayo sa table ngayon. Attend ho kayo sa pastor's prayer partners sa January 24, next week, 10:30 a.m. sa multipurpose hall. Ngayon, pwede rin nyo kayo mag-send ng inyong buong pangalan sa ito pong number. Okay? Kopyahin nyo na yung number. Hindi nyo mamememorize yan, promise. Picturean nyo kung kinakailangan. Okay, hingin nyo mamaya sa labas. Ito pa isang paalala lang. Bukod pa ho doon, pumunta ho kayo dito 30 minutes before. Let's pray together. Okay po? Now, tanong tayo, how can I pray for you? Then, of course, turn our national global issues into prayer. Kapag natatraffic na kayo, ang dami niyong problema, pray. Pray, kahit may sakit. Si John Knox, and I will end. Si John Knox habang may sakit. Sabi niya sa asawa niya, read to me John 17. Then as the wife was reading John 17, he started praying for Scotland, praying for all those who are being persecuted in Scotland. Alam niyo, ang Scotland, makita niyo, matitrace yung Christianity sa Scotland, kahit na postmodern na sila. Pero alam niyo, dahil sa prayer ni John Knox. At ang sabi po ni John Knox, give me Scotland or else I die. Kaya takot si Queen Mary of Scots sa kanya. Bakit? Because Queen Mary of Scots walang laban sa prayer ni John Knox. Biro niyo may sakit na. Kaya yung prayer, para sa lahat. Hindi niyo pwede sabihin, hindi ako marunong magsalta. Si Lord kausap mo. Hindi niyo pwede sabihin, mahina ako, hindi ako marunong. Si Lord kausap mo, hindi tayo. Kaya we can come and pray. Okay po ba sa atin yan? Now listen to this. You will never pray if you have no relationship with Jesus. You will never understand His burdens. So I pray, first of all, ikaw muna lumapit kay Jesus. Kaya tayo pong lahat ay yumukot, pumikit. Kausapin mo si Lord. Sabihin mo, Panginoong Hesus, kailangan kita.
Ikaw ang napako sa krus para sa aking kasalanan. Kung hindi ako sigurado sa aking kalangitan, paano ako magiging mapagmalasakit sa ibang tao at maging mapagpanalangin para sa kanila? Lagi po ako mag-iisip ng aking sarili. Kaya Panginoong Hesus, sakupin mo ang aking pagkatao at ipahintulot mong mabuhay ako ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon Diyos, at kayo po ang nagmamahal sa amin ng lubos na nais niyo po kaming maging intimate sa inyo. At kayo na rin po nagsabi na pag-usapan natin palagi ang ibang tao para sila'y madala sa inyong paanan. May you, Father God, be favorable enough to this ministry and to this church that we may truly prioritize prayer in our individual lives, for our country, for our family, for our children, for their future. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, para po rin maayos ang aming buhay, tulad ng sabi mo, that we may live a tranquil and quiet life, which is pleasing before you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you care for us so much, that you always want us to be in fellowship with you. We give you all the praise, we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Mga kapatid, if you want to be prayed over, nandito po, punta rito yung mga prayer leaders, just come forward. God bless you. Amen. Thank you so much, Pastor Bong. Would you like to stand up for a response song? All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In your presence I will live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Praise God. God bless you, everyone. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph.
Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless and see you next time.